Magandang umaga, Attorney Jay. Ay, magandang umaga sa lahat po nakikinig. Magandang umaga po. Opo. Ano po ang basa naman nyo dito na parang hindi naman po tayo talaga naman, Attorney Jay. Ang hamon ngayon ng Defense Secretary, China, punta tayo sa arbitration uli. Para tingnan natin kung sino talaga mananalo. Sigurado naman tayo mananalo eh. Ano pong basa ninyo dito sa ginagawa po ng China? Parang gumugunaw na ang mundo nila, na para bang nakikipagdigmaan ng Pilipinas, hindi naman. Napaka-agresibo na po ng China ngayon. Ano pong basa ninyo sa mga kinikilos ng China ngayon sa atin, Attorney Jay? Well, ano po yan, nakikita natin, no? Yung talagang tinatakot tayo, Okay. binabantaan tayo ng China. At ayan, nakita natin, hindi lang itong sa helicopter, kundi pati rin yung pagbomba doon sa Unay sa May 4, no? Talagang ine-escalate nila, tinataas nila. Dahil sa tingin nila, tayo yung titiklop. Okay. Kaya tinatakot talaga tayo para sumurrender tayo. Isurrender natin yung West Philippine Sea at yung mga hawak natin dyan ng mga lugar. Mhm. Nababasa mo rin ba na parang tinetesting na lang tayo ng China sa katatagan ng alyansa natin sa Amerika? Opo, ganun Okay. din yan. Kasama yan doon sa tinitingnan nila kung talagang ang gagamitin natin ng Mutual Defense Treaty at kung paano. No? Okay. Dahil nga nung karaang insidente, mayroong sinabi na si Presidente na hindi pa raw time para i-invoke yan. Okay. So siguro, ayan, tinitingnan nila, okay, kailan mo invoke? No? So So yun dapat po ang ginagawa nila talagang habaan hanggang sukdulan. habaan pa natin ng pasensya at wag muna nating i-invoke itong Mutual Defense Treaty. Opo. Okay. At nakikita din natin yan na pinapakita ng China na yung totoong mukha niya, yung totoong uri niya ng bansa, no? Oho. Hindi po yan na ang mukha ng isang responsable na estado Oho. na mahinahon at nakikipag-usap, no? Yan po ang mukha ng isang estado na nanlilin lang. Pag sabing makikipag-usap, nabanatan ka, binobomba ka ng Oo, kung hindi ano-ano. lang sila sinungaling eh. Talagang mapanlin lang tama yung ah, terminolohiyang ibinigay nyo, inihayag nyo, Attorney Jay. Ang suggestion din ng iba, ng mga analyst na nakatulad nyo po, why not magpadala na lang tayo, isakay na lang natin ang ating mga kagamitan para sa ating mga pagkain, para sa ating rore. Gamitin na lang kaya natin yung mga malalaking barkong gawa sa bakal. Wag na lang itong ito is yung Onaiza May 4 na ito, gawa sa kahoy yata ito, sir? Tama ba? Opo. No. Why not? Yun na lang malalaki na kahit na bugahan tayo, kahit na bombahan tayo ng water cannon, malalampasan natin. Ako po, Ano pong sa tingin sang-ayon nyo? po ako doon. Okay. Sang-ayon po ako doon. Basta po meron tayong makuha na barko bakal na kakayanin din yung kababawan nung Ayungin Shoal, no? Kasi yun naman ang dahilan kung bakit natin ginagamit yung mga sa May Ganun ba? para makakatawid dun sa Bahura, no? Oh, Pero kung sa akin, kung meron naman tayong barkong iba na kaya din yun, na bakal, oh. mas matibay, bakit hindi? Okay. May epekto ba itong pagsuporta ng 21 bansa sa Pilipinas laban sa pagbomba ng tubig ng China sa barko natin? Meron pong epekto yan at kaya nga po talagang sigurong in-escalate nila, no? Kumbaga gusto nilang maunahan nila na matakot tayo at sumurrender tayo kaysa dumami pa lalo itong mga bansa na sumusuporta sa atin. At nakikita kung paano siyang umasta, no? Talagang kasi malaking problema sa kanya yon kung dadami pa ng dadami ang suporta sa Pilipinas, no? Kaya ayun niyang umabot sa ganon, kaya siguro ayan parang napakadunasan na pasukuin tayo. Idagdag pa itong nakatakdang trilateral meeting ng Pilipinas sa Japan at USA. Magpapalala ba yan sa Opo. sitwasyon natin dyan o tensyon sa WPS? Well, syempre po, ninervyusin din ng China dyan, no? Dahil nakita niya, Oo. lalo na yung pinakamalalakas na kaibigan natin, katulad ng Japan at US, mukhang nagiging talagang dikit, no? Dikit at malapitan ng ang relasyon, no? Dahil doon sa mga nangyayari diyan. So sigurado kumbaga taas kilay din sila at medyo sa loob nag-aanuhan na 'yan,
babalitaktakan na yan kung Oh. ano ba, tutuloy ba natin, tutulak talaga natin ito o hindi. Okay. Ano po ang maganda talagang gawin ngayon ng Pilipinas para humupa ang tensyon ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea? Well, una po, no, dapat steady lang tayo. Mhm. No? Kailangan pakita natin na talagang resolve tayo at kahit mababanatan tayo ng mga water cannon na yan, kahit pa mapalubog niya yung barko natin, kahit pa may masaktan o matay, tutuloy-tuloy pa rin tayo. No? Kailangan makita niya yun. Kasi tingin nila, basta may namatay dyan, atras na tayo. O kaya may napalubog sila. No? Nakita na yan sa Vietnam. No? Vietnam, ginawa na rin nila yan. Binabangga, may mga nakatatlo na yata silang napalubog at may mga namatay na rin doon sa Vietnamese Oh, side. sus, no? Ganun. Pero hindi pa rin nila makaya na mapasuko ang Vietnam. So, yun din tayo. No? Pangalawa, yun ding, dahil nga, yung napag-usapan natin, yung mga barko pinapadala natin doon, kailangan na rin natin sigurong tibayan na rin ang padadala natin doon. No? Siyempre, kailangan din nating isaalang-alang yung safety and defense Buhay. ng ating mga tao. No? So, tama lang talaga panahon na mag-invest na ang bansang Pilipinas talaga na mga equipment, na mga barko, barkong pandigma, barko para sa Philippine Coast Guard, para sa BIFAR, ganun din sa ating Navy, para i-deploy na dyan, gamitin sa WPS. Opo. Panahon na talaga Tama ito. lang po yun. No? Sa ngayon, para dito sa Ayungin Shoal, siguro kailangan nating parang special case na emergency purchase or something like that para nga makakuha tayo ng mas matibay na barko. No? Tapos, pakita nga natin sa buong mundo yung ating resolve, no? Yung determinasyon natin. At patuloy pa rin yung pakikipag-usap natin, yung pagpapadami ng mga kumakampi sa atin. No? This is a race against time. Yun nga, anong mauuna? Yung susuko ba ang Pilipinas o dadami ang mga tutulong sa kanya? Kaya nandun po tayo sa ngayon. Mahalaga pa rin ba tayo makipag-usap? Mahalaga pa rin ba makipag-usap tayo? Ituloy lang pakikipag-usap natin ang mahinahon sa China? Well, I think mahinahon naman yung pag-usap natin. Yeah. No? Sila tong napakarahas ng ginagawa sa karagatan. No? Tapos, kung umasta sila sa kanilang mga official press release, mga diplomatic statement, sila itong parang napaka-emosyonal, na galit. No? Tayo, kalma lang dahil kakampi natin ang batas. Sila, alam nilang hindi nila kakampi ang batas at walang kumakampi sa kanila. Kaya parang napaka-desperado nilang makakuha ng kahit anong suporta sa ibang bansa. No? Kaya wala silang nakukuha. Ang init ng ulo nila Bigla silang ganong karahas dahil dehado sila dito. Kung titignan po natin, dehado lalo na yung mga press release nila. Mga press release nila sa mga official mouthpiece nila na parang hysterical na sila na Pilipinas, tuta lang mga kanoo, magkakagera, humanda kayo. Diba? Parang abang tayo, pinapadala natin, 4 lang naman na barko, dalawa pang kahoy. Sila, ang hinaharap dun sa 2 barkong kahoy at 2 Coast Guard na escort, dumadami, lumagpas na yung barko yung last time na pinadala na puro bakal at may mga water cannon lahat at iba pang mga kagamitan. No? So, malinaw kung sino ang actually parang insecure at natatakot. Ewan ko ba dito sa China, tayo naman may hinahon talaga pagdating naman sa usaping pang-ekonomiya ang ating relasyon sa kanila, maganda naman. Wala naman tayong ginagawang boycott dito at nakakabili naman sila ng mga raw materials dito sa Pilipinas para sa kanilang mga mga equipment na ginagawa nila doon, semiconductor, paggawa ng kung ano-ano, barko. Ewan ko ba dito sa China, Attorney J. Batong Bakal. Well, anyway, panguling mensahe na lang po, Attorney J, dito po sa nangyaring panibagong insidente na naman sa West Philippine Sea. Well, siguro po ang mensahe talaga natin sa taong bayan kailangang panindigan talaga natin at tibayan natin ang ating loob dahil yun ang gusto ng China yung pahinain tayo at pasukuin tayo nang hindi man lang lumalaban. Ang kartula niya aatras tayo basta tayo dinuduro ng ganyan. So, kailangan ipakita natin sa China na hindi tayo basta-basta titiklop, no?
at kailangang respetuhin niya tayo bilang isang bansa. No? Oho. Kung tayo po isusuko dyan, kung isusuko natin ang West Philippine Sea, asahan niyo meron pang ibang hihingin at kukunin ng China. No? Mm. Na iba nating katubigan at iba nating mga lugar. Kaya kailangan we have to make a stand talaga dito. Okay, thank you po. Attorney J. Batong-Bakal, UP Maritime Law Expert. Good morning po. Welcome po, welcome po.